Bago pa man pagharian ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang lightweight at super lightweight division ay may kampiyon noon na kilalang kinatakutan sa ganyang dibisyon. Ito ay dahil sa hayop na lakas nito na animoy isang dragon sa ibabaw ng lona. Kaya't siya ay binangsagan isang professional killer o isang hitman dahil sa di-kalibreng suntok nito na parang bala ng baril sa lakas at bilis, at siya ay walang iba kundi ang pinagmamalaki at sinisigaw ng Britanya ang kanilang manok na si Ricky the Hitman Hatton. Ang sagupang Hatton at Pacquiao ay matagal na inaabangan ng mga taga-suporta ng boxing. Ito'y sa kadahilanan na kung saan ay marami ang naniniwala na si Hatton lamang ang makakapagpigil sa nagtagumpay at katatapos na nagpataob sa legendary boxer na si Oscar De La Hoya at number 1 pound for pound boxer ng panahong iyon na si Manny Pacman Pacquiao. Sa labis na kalakasan ni Pacquiao ng panahong yan ay maraming mga Amerikano ang gustong pabagsakin siya dahil masyado daw silang naiinsulto nito. At nabatid na isa nga po noon sa gustong magpabagsak kay Pacquiao ay ang ama ni Floyd Mayweather Jr. na si Floyd Mayweather Sr. na siyang mismong nagsanay kay Ricky Hatton sa mga panahong yon, kung saan malaki ang paniniwala ni Mayweather Sr. na si Ricky the Hitman Hatton na nga po ang susi sa pagbagsak ng karera ni Manny Pacquiao. Napakakumpiyansa nga po nito sa kanyang manok na tatalunin si Manny Pacquiao. Sa sobrang kampante nga po ng mga ito ay iniinsulto at minamaliit sa isang press conference si Manny Pacquiao. Nang sabihan nitong si Mayweather Sr. na wala daw espesyal sa pagiging boksingero ng isang Manny Pacquiao at madali lang daw pong tutuldukin ng bata niya itong si Pacman. Come May 2nd, you will be uncrowned with your head hanging down and pain and stress. Left to confess. Mayo 2 taong 2009 at oras na nang itinakdang pagtatagpo ni Manny Pacman Pacquiao at Ricky the Hitman Hatton. Idinaos ang bakbakan sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, USA, na kung saan grabe ang dami ng manonood sa nasabing venue. Ipinakita ni Hitman Ricky Hatton ang kanyang pagiging agresibo kuno sa unang round at nagawa pa rin ito sa mga sumunod na rounds. Ngunit ang hindi niya alam ay may masama palang mangyayari sa sobrang kampante nito maging sa trainer niya sa laban na ito, na may paparating pa palang mga suntok ang makakapagpabago at sisira sa karir niya bilang boksingero. Samantala mga kaboxball, kasunod nga pong depensahan ni Manny Pacquiao ang kanyang hinawakang WBO World Welterweight title sa unang pagkakataon kontra kay Joshua Clottey. Ay makaraan nga lang ang 8 buwan ay nangarap ang ating pambansang kamao na umakyat sa mas mataas na timbang sa light middleweight o super welterweight division upang harapin ang malahigante na boksingerong si Antonio Margarito, isang lahing Mexicano mga kaboxball, at sa paghaharap na ito ay paglalabanan nila ang bakanting WBC World Super Welterweight title. Para sa mga hindi po nakakalam ay itong si Margarito ay isa sa mga pinakamaduming boksingero sa kasaysayan ng boxing. Matapos nga pong mapatunayan na gumagamit po ito ng plaster of Paris kung saan ay meron itong chemical components na calcium at sulfur na ito'y nilalagay sa knuckle pad tuwing lalaban. Mahigpit po itong pinagbabawal sa boxing dahil kapag nabasa daw ito ng mga pawis ay tumitigas ang mga chemicals na ito na para bang siminto na kapag ito'y tumama sa pagmumukha ng kalaban ay talagang basag ang magiging resulta. Gaya na lamang po sa nangyari sa pagmumukha ni Miguel Cotto na makasagupan nito si Antonio Margarito. Napatunayan ang pangdadayang ito bago pa man mag-umpisa ang laban nito kontra kay Mosley. Mga kaboxball, dahil tila ba nararamdaman ng kampo ni Mosley na may mali sa knuckle pad ni Margarito. Kaya naman pinatanggal ito at pinaimbestigahan ng kampo ni Mosley. At dito po nagpositibo nga, kaya naman matapos nga mapalitan ang knuckle pad nito ay talaga namang brutal sa pamamagitan ng bugbog ang inabot nito mula kay Mosley. Sumatapos sa mga kontrobersyal na kinasangkutan ni Margarito at masuspindi nga po ito sa boxing ay nabiyayaan siya ng isa pang pagkakataon para linisin ang namansyahang pangalan nito. Matapos mabigyan ng isang bigating laban kontra sa sikat at pound for pound king sa mga panahong yon na si Manny Pacquiao, kaya ito na ang oras kay Margarito na linisin ang kanyang pangalan, sapagkat kapag matatalo nito si Manny Pacquiao ay hindi na po maiisip ng mga tao ang pandarayan nitong nagawa. Ngunit sa halip na maging mapagkumbaba ito, dahil sa kahihiyan na sinapit nito ay nanatiling bastos pa rin. Kasunod nga po ng mga samot-saring pambabastos at pang-iinsulto na kanyang ginawa sa ating pambansang kamao. At ito itinakda na ang mismong oras ng laban kung saan
ay hindi na makapagpigil ang gigil na ating pambansang kamao, kung saan ay makikita sa kalagitnaan ng 12 mga rounds ay nagumpisa na pong mamaga ang kanang mata ni Margarito matapos matamaan ang bawat solidong suntok mula kay Manny Pacquiao. Sa mga huling rounds mga kabaksbol ay tuluyan na nga pong wala nang nagawa ang pambato ng Mexico. Sa tingin na po ito sa referee, nagbabasakali na hinto na ang bakbakan dahil sa lala na ang pinsalang natamo niya mula sa suntok ni Manny. At matapos ang laban na nagwagi si Pacman sa isang unanimous decision at dahil sa napakasimple at mapagkumbaba na ating pambansang kamao, bagamat nanalo siya sa laban ay inamin nito na hindi madali at nahihirapan siya sa nasabing laban. Ayon sa kanya ay iba daw ang bigat ng mga suntok sa mas mataas na timbang. Kaya bantay sarado siya na sakupin niya ng mga suntok sa bawat segundo ng laban.